pangalawa, be prepared to present your harvest. Paghandaan mo na iulat sa Diyos ang pagpaparami mo sa pinagkatiwala niya sa iyo. Matthew 25:19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang amo ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Ito yung katotohanan, kaibigan. Babalik ang Panginoong Hesus at ipagsusulit natin sa Kanya ang anumang pinagkatiwala niya sa atin. Kaya nga, marapat lang na hindi lang natin pamahalaan na mabuti ang pinagkatiwala sa atin, kundi kailangan nating paghandaan pa ang darating na pagsusulit. Susuriin mo ang iyong buhay. Lord, hinayaan ko bang gamitin mo ang lahat ng meron ako para sa iyong kaharian? Kaibigan, babalik ang Panginoon at magsusulit tayo sa Kanya. Sabi sa talata ay, bumalik ang amo para magsulit at ito ang tila nakalimutan ng lingkod na binigyan ng isang talento. O sadyang hindi niya yata pinag-isipan ng seryoso. Alam mo, nakakagulat kasi yung may isang talento, siya pa yung nagtago nito. Siguro inisip niya, isang talento lang naman to, wala namang saysay to. Kahit pa nga ang halaga nito, katumbas ng 15 years na sahod. Naku, baka inisip niya, sana ako na lang yung may 2 o 5 talento. Baka nagkumpara pa siya. At yan ang trap na kung saan ay marami sa atin ang nahuhulog. Yung kaka-compare natin sa ibang tao, sa itsura nila, sa buhay nila, sa trabaho nila, sa pamilya, sa ministry, sa bahay, sa katawan nila, sa kotse nila, o kahit sa tagumpay nila. Pero kapatid, makinig ka. Kapag ginugol mo ang buong buhay mo, kakaisip sa mga bagay na wala ka, mamimiss mo ang purpose ng Diyos sa kung anong meron ka na ngayon. Tandaan mo ito, hindi ka papanagutin ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Hindi kanya tatanungin, bakit hindi mo ginamit ang talento ni nanay mo o tatay mo o ng pastor mo? Hindi. Kasi tatanungin kanya ng diretso, anak, anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? Dahil darating ang araw, kapatid, siya ay babalik at hihingi siya ng ulat. Hindi tungkol sa dami ng followers mo, hindi tungkol sa career mo, kundi tungkol sa kung paano mo ginamit ang pinagkatiwala niya. Kaya nga, make your life fruitful. Paano? Be prepared to present your harvest. Kaibigan, naghukay ka ba sa lupa at tinago mo lang ang iyong mga talento? O kaya baka nakaupo ka lang, hindi gumagalaw, hindi ginagamit ang buhay mo dahil kinukumpara mo ang buhay mo sa buhay ng iba. At ang pakiramdam mo, parang nadaya yata ako Bakit ganun lang ang binigay sa akin ng Diyos? Makinig ka, kaibigan. Kailangan nating mag-mature. Dapat tayong makarating sa point ng buhay natin na sasabihin natin, itong buhay na ibinigay ng Diyos sa akin, papanagutan ko ito sa Kanya. Ipagpapasalamat ko ito at gagamitin ko ito para sa Kanya. Kaibigan, baka sinusubukan mo isabuhay ang buhay ng iba. Kaya parang may kulang, parang may emptiness. Sa totoo lang, hindi ka kulang, hindi ka salat. Pinuspos ka na ng Diyos para tuparin mo ang iyong layunin. Babalik ang Panginoon at pagbalik niya, lahat ay mananagot. Hindi lang ang CEO, hindi lang ang presidente, hindi lang ang artista, ang tatay, ang nanay, ang mayaman, ang mahirap, ang kabataan, ang matanda. Ako at ikaw, tayong lahat. At sa araw na yon, hindi niya tatanungin ng boss mo, asawa mo, magulang mo, anak mo, o kaibigan mo. Ikaw mismo ang hahanapin niya. At ang tanong niya, anak, anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa iyo? Tuloy natin yung pagbasa sa Mateo 25:20-25. Dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ng 5 talento. Narito, bukod dito, tumubo pa ako ng 5. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dumating din ang nakatanggap ng 2 talento. Sinabi niya, ipinagkatiwala mo sa akin ng 2 talento. Tingnan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng 2. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Napansin mo ba? Magkaiba ang resulta. Ang isa ay 5 ang nadagdag. Ang pangalawa ay 2 lang. Pero pareho ang sinabi ng amo,
Hindi sinabi ng amo sa may dalawa. Bakit dalawa lang? Bakit hindi 5 gaya ng kasama mo? Hindi. Kundi parehong papuri, parehong gantimpala, parehong kagalakan. Anong punto rito? Hindi hinahanap ng Diyos na mabuhay ka sa buhay ng ibang tao. Hinahanap niya na maging tapat ka lang sa buhay na binigay niya sa iyo. Kapatid, di mo kailangan kopyahin ng buhay ng katabi mo. Hindi mo kailangan pantayan ng galing ng iba. Ang mahalaga sa Diyos ay ito, ginawa mo ba ang kaya mong gawin gamit ang ipinagkatiwala ko sa iyo? Kaya kaibigan, make your life fruitful. Huwag mo sayangin ang buhay mo, kakakumpara sa iba. Ihanda mo ang sarili mo dahil darating ang araw ng pagbabalik. Sabi ni Zig Ziglar, you are the only person on earth who can use your ability. Tuloy tayo sa Matthew 25:24-25. Dumating din ang tumanggap ng isang talento. Sinabi niya, Panginoon, kilala ko po kayong mahigpit na tao. Umaani kayo sa hindi nyo inihasik at nagtitipon sa hindi nyo ikinalat. Natakot po ako kaya't itinago ko sa lupa ang inyong talento. Heto na po ang sa inyo. Kaibigan, napansin mo ba? Kung gaano karaming palusot ang meron sa mga taong nakaupo lang at ayaw kumilos, parang laging may sinisisi. Ibang tao, sitwasyon, o kahit ang Diyos mismo sinisisi. Bakit? Para lang iwasan ang responsibility. Hindi nag-alarm yung cellphone ko eh. Naiinis ako sa asawa ko kaya hindi na ako makapaglingkod kay Lord. Sobrang busy ako. Wala talaga akong nakuha na break sa buhay ko. Puro kamalasan. Kaya hindi ako malapit sa Diyos eh. Alam mo, ganyan din ang ginawa ng lingkod na may isang talento. Imbis na umako ng pananagutan na may problema siya sa pagsunod, may problema siya sa pagtitiwala at kasipagan, sinisi pa ang amo. Parang sinasabi niya, kung hindi ka sana ganun, baka may nagawa ako. Takot kasi ako eh, kaya wala akong ginawa. Kaya ako nananatili sa upuan, kaya ako nilibing yung talento ko. Kasalanan mo kasi. Alam mo, yung iba sasabihin nila, kaya umalis ako sa church. Kasi ganito yung pastor ko, kasi ganito. Alam mo, hindi yan papakinggan ng Diyos. Pero alam mo kung anong hindi sinabi ng amo, hindi niya sinabi, oo nga, baka dapat naging mas malinaw ako, sorry ha. Baka hindi mo lang ako naintindihan. Hindi naman talaga mahalaga kung ginamit mo o hindi, ang regalo ko sa'yo. Ang gusto ko lang talaga ay maging komportable ka sa buhay, pain-free, at may maginhawang upuan para masarap tumambay. No, hindi yun ang sinabi. At hindi yun ang iniisip ng Diyos. Kapatid, ang Diyos ay hindi interesado sa comfort chair Christianity. Ang gusto niya ay isang fruitful life. Tandaan mo ito. Pag dumating ang araw ng pagsusulit, ang Diyos ay hindi makikinig sa palusot. Hahanapin niya kung anong ginawa mo sa pinagkatiwala niya sa iyo. Makinig ka kapatid. Mahalagang malinaw ito sa atin kasi minsan mali ang pagkaunawa natin sa grace ng Diyos. Iniisip natin na ang layunin ng Diyos, bigyan tayo ng maginhawa, malambot at komportableng upuan sa buhay. Pero kaibigan, hindi yan ang purpose ng Diyos. Tandaan natin ito. Ang Panginoon na nagbigay ng kaloob ay siya ring Panginoon, ang maniningil at magsusulit balang araw. Kaya nga, tingnan mo kung anong reaction ng amo sa alipin. Sabi sa Matthew 25:26-29, sumagot ang kanyang Panginoon, ikaw ay masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko kinalat. Nararapat sana na nilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi. At sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo. Kunin nga sa kanya ang talento at ibigay sa kanya na may 10 talento. Ito'y sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana. Ngunit sa kanya na wala, maging ang nasa kanya ay kukunin sa kanya. Kaibigan, ang bawat isa sa atin ay mananagot sa sarili nating buhay. Sa kwento, lahat ay pinatawag ng amo at pinagsulit. Ganon din ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Hindi siya babalik at matutuwa para sa mga average lang. Hindi siya babalik at matutuwa para sa mga medyo nagkulang lang ng konti. Okay na to, at least uma-attend ako ng church. Okay na to, kahit wala akong ministry, basta mabait naman ako. Hindi ko na kailangan pagbutihin pa, saved naman ako. Ibigan, hindi ito yung klaseng pananampalataya na gusto ng Diyos. Hindi sapat na present ka lang. Ang hinahanap niya ay tapat at mabungang pamumuhay o fruitful life. Yung binigay ang buong buhay niya sa Diyos. Ang ibig sabihin ng average ay yung taong walang pakialam kung lumago ba siya o hindi.
Yung kontento na sa minimum effort para lang masabing Kristiyano siya. Pero wala namang epekto sa ibang tao ang buhay niya. Kaya sabi sa susunod na talata, verse 30, ang walang silbing alipin ay tatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kaibigan, hindi ibig sabihin nito na maliligtas tayo dahil sa gawa. Totoo, maliligtas tayo sa biyaya o grace sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero ang totoong pananampalataya na iyon ay magbubunga sa atin ng kasabikan na gumawa sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, hindi hinatulan ang taong may isang talento dahil gumawa siya ng krimen, kundi hinatulan siya dahil wala siyang ginawa. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nandaya sa tax, hindi siya naging immoral, pero ang masakit nito, hindi siya nanampalataya. Inilibing niya lang yung talento niya. Tumambay siya, nanatili siya sa upuan, at sinayang niya ang buhay na meron siya. Sabi nga ni Max Depre sa kanyang aklat na The Art of Leadership, ang ginawa ng ikatlong lingkod ay tinatawag na the sin of unrealized potential. Ito ang kusang loob na pagtangging gamitin ang mga kaloob at buhay na binigay ng Diyos. Ito ay matigas na pasya na piliin ang buhay sa upuan, imbis na sa isang buhay na para sa Diyos. Kaibigan, be fruitful. Be prepared to present your harvest. May isang hari na naghahanap ng tapat na tagapaglingkod. Dalawa ang pinili niya at pareho niyang binigyan ng sahod. Ang utos, punuin daw nila ng tubig ang isang basket gamit ang balon sa malapit. Sinabi niya na babalik siya sa hapon para tignan ang kanilang trabaho. Matapos magbuhos ng isa o dalawang timba, sinabi ng isang lalaki, anong silbi ng ginagawa natin? Wala namang saysay ito. Habang binubuhos natin ang tubig, lumalabas lang sa gilid ng basket. Sumagot ang isa, pero may sahod naman tayo, di ba? Kung para saan ito, hindi na natin yung problema. Ang mahalaga, sumusunod tayo. Ang ating hari ay matalino. Siguradong may dahilan siya na hindi pa natin nauunawaan. Ang unang lalaki ay nagalit at nagsabing, hindi ko na gagawin to. Kalokohan tong trabaho na to. Inihagis niya yung timba at umalis. Pero yung isa nagpatuloy. Kahit na parang walang saysay, salok ng salok doon sa balon, nilalagay sa basket. Hanggang sa maubos ang laman ng balon. Pagtingin niya sa ilalim, naku, may kumikislap. Isang singsing na may diamante. Sabi niya, ngayon ko naintindihan kung bakit kailangan naming punuin yung basket. Ang hinahanap pala ng hari ay ang nawawalang diamante na nasa ilalim ng balon. At alam mo, ang hari ay natagpuan niya kung sino talaga ang kanyang tapat na lingkod. Kaibigan, ganyan din ng Diyos. Minsan, may pinapagawa siya sa iyo na parang walang kabuluhan. May mga pagkakataon nagtatanong ka, Lord, may silbi pa ba to? Wala naman ako nakikitang bunga. Lord, araw-araw ako nagde-devotion pero parang wala namang nangyayari sa buhay ko. May epekto pa ba to? Lagi ko namang pinagdadasal ang pamilya ko pero ang tagal pa rin magbago ni Papa at saka si Mama. Lord, may silbi pa ba tong panalangin ko? Nagdilingkod ako sa church, nag-aayos ng upuan, nagdilinis, nagbo-volunteer sa social media, pero parang walang nakakapansin. Lord, may saysay pa ba to? Pinipili ko pa rin magpatawad kahit ang sakit ng ginawa nila, pero sila parang wala lang. Lord, may halaga pa ba yung pagpili ko magmahal? Ang dami kong tinutulungan, Lord, pero wala ni isa ang bumalik para pasalamatan ako. Worth it pa ba? Hanggang ngayon, wala pa rin akong breakthrough sa finances kahit tapat ako nagbibigay sa iyo, Panginoon. May bunga pa ba to? Lord, magko-conversation time pa ba ako araw-araw? Parang wala naman nangyayari. Lord, sasali pa din ba ako sa D-group? Parang hindi naman ako lumalago. Lord, isa na lang ang active sa D-group ko. Magmi-meet pa ba kami? Parang wala naman itong saysay. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay marunong. Ang lahat ng pinapagawa niya, mayroong purpose. Even if hindi mo pa to makita ngayon. At kapag bumalik siya, hahanapin niya ang mga tapat. Yung hindi bumitaw kahit parang walang kwenta ang gawain. Kaibigan, be prepared to present your harvest.